Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang, sa totoo lang. Magandang umaga po. Good morning po. Luzon, Visayas. Visayas at Taiwan. Taiwan. At Mindanao. Mindanao. O kung saan po dako kayo ng Pilipinas, sa laban ng Pilipinas, Ricky Rivera po. Dodi Lacuna po. At Ayan. welcome sa pangalawang edisyon ng STL. Ayan. Sa totoo lang. Okay. Sa totoo lang. O, mga kaganapan po, mga reaksyon namin at mga pagbabalita rin, no, kung ano nangyari dito sa ating bansa. Okay. At sa ibang mundo. At Naapektado sa ibang tayo. mundo, eventually. Ibang bahagi pala ng O, mundo. sa ibang kalawakan. Ibang mundo para nasa planeta na. Sa ibang planeta susunod. Ayan. Okay, pag-usapan nun natin, nag-proclamation rally na po yung dalawang partido, yung partido ni Bongbong Marcos at partido naman na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay. Yung isa ang tawag ay Alyansa sa Bagong Pilipinas. Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ayan. Itong isa naman, PDP Laban Duterte. PDP laban ni Duterte. Okay. Ayan. So, mainit na ho, kaagad-agad eh. Dahil nung unang salbo pa lang, ang sabi ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, pinagmalaki na yung kanyang mga kandidato. At sino-sino mga kandidato niya? Camille Villar. Ayan, yung magandang Camille Villar. Anak ni Cynthia at ni Manny Villar. Alam niyo naman, may bilyonaryo yun. Manny Villar. Lito Lapid. Ayan, No? kilalang bilang si Guerrero. Supremo din, di ba? Supremo. Nasa batang... Supremo nakasakay ng nasa kabayo. probinsya. Sakay ng kabayo. May Si garahe Ping na ngayon, Lacson. di ba? May garahe na yung kabayo dyan sa Senado. Yes po. Ping Lacson. Ping Lacson. Ayan. Ang hindi pumapatol sa pork barrel. Ayan. Hindi talaga pumapatol sa Correct. pork barrel. Mukhang totoo yun. Talagang totoo yun. naman Imelda Aimee Marcos. Senior. Si Aimee. Aimee no? po, Aimee. Sorry. Aimee Ganda Marcos. pa rin. Although kaibigan ni Sara Duterte, sabi niya. Pero hindi naman daw niya inaaway yung kapatid niya. Sabi niya. Hindi niya rin inaaway yung Hindi. kapatid niya sa Oo. pakikipaglalim sa paglalim ng kanyang pakikipagkaibigan kay Sara Duterte. Correct. Hindi ron Tapos sila nag-aaway. si Tito Sen. Tito Sen. Nagbabalik. Former Senate President Tito Nagbabalik Soto. ang dating Senate President Tito Soto. Na nung panahon niya Senate President, mukhang satisfied naman yung mga miyembro. Maganda ang rating niya nung Senate President siya. Benhur Abalos, Benar. dating DILG Secretary at Mayor ng Mandaluyong. Sino pa? Ano ba mga maganda ba yung performance niya ni Benar sa as DILG Secretary o as Mayor? Maganda. Pareho maganda. Pareho Tapos sino pa ba? Parang kompleto na natin. Yung doon sa kabila naman, nasabi ng ating Pangulo, pinabili lang daw ng suka. Nandyan si Senator Bato de la Rosa. Bato de la Rosa. Nandyan si Senator Bongo. Bongo. Ayan. Nandyan na si Philip Salvador. Philip Salvador. Naalala ko yung magaling na actor yan, no? Ang daming mga pelikula niyan. Award-winning po yan. Award-winning Correct. na actor. Ano po? Allen Capuyan. Dati yung government secretary o undersecretary. Si Marcoleta, Congressman Marcoleta. Ayan. Nandiyan si Marcoleta. Atty. Di ba napaalis sa Congress siya? Nandun pa rin ba siya? Nandun pa rin. Nandun. Akala ko na. Dating party list congressman. Ngayon, kumakandidato po bilang senador. Ayan. So, tignan na ho natin. At ang sabi ng ating Pangulo ay, Hindi, wala pa. Si Atty. Vic Rodriguez naman si Vic Rodriguez pa isa. Ang sabi ni Bongbong, ito daw ay mga pinabili ng suka. Ayan. Okay. At nag-react naman si Atty. Vic Rodriguez. Nung proclamation nila kahapon dito sa Club Filipino po. Sabi ni Vic Rodriguez, okay lang na maging miyembro ako ng Team Suka. Kasi ang suka daw, pag inano mo sa brass, sa tanso, yun daw nagpapano ng tanso. Yung acid nung vinegar. Ganon. Oo. So, yun sabi. At sinabi naman para sinasabi niya, merong katangian ang suka. Ang suka. Dahil acid di ba? Pag inano mo sa brass yan, sa tanso, mabubutasan yung tanso. Ngayon, gumanti naman si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang sabi naman niya sa Pangulo, bangag. Nagko-cocaine. Nakialam na naman, ano? Sabi niya, baka 80 years old yan baka umabot lang ng 80 years old yan, hindi na gumagalaw. Referring to him, kasi 80 years old na siya So parang sinasabi niya, sino mas bangag sa amin? Ako na fentanyl?
At si Bongbong naman ay parang inamin niya na gumagamit talaga sa fentanyl. Hindi, gumagamit naman talaga siya. Inamin niya talaga Kasi fentanyl. pain, ano yun yung pain reliever. Oo. Kaya na marami na addict dun talaga. Pero hindi niya sinabi na na-addict siya. Sinabi niya lang na gumagamit siya. Oo, Hindi gumagamit siya ng bawat araw. Oo. Kaya, pero hindi siya addict. Kahit gumagamit siya bawat araw. Oo. Ayun. Tapos tignan nyo mga kababayan kung talagang addict to, hindi. Sabi ni Pangulong Duterte, para daw manalo sila, papatay sila ng 15 senador. Sinabi niya, mahilig talaga sa patayan niya. Matandang yan, ano? Ngayon, papatay daw sila sa 15 senador. Para daw makapasok sila, kinakailangan pumatay sila ng 15 senador. Problema, nung nag-ano siya nun, sinasabi niya yun, ang nasa likod niya, alam mo kung sino? Si De La Rosa. Hindi. Senador Robin Padilla. Si Senador Robin Padilla, senador. incumbent, oo. Mantakin mo yun. So, papatay daw sila ngayon. Paano nila papatayin? Isa-isa? Hindi. Paano daw sila Baka papatay? Daw sa Senado. Baka daw Senado. Di ba? So, yan po ang kalidad ng ating mga politiko ngayon. Na epekto ng mga tariffs ni Trump sa Pilipinas, yung basura natin, yung waste management, ang dami po natin problema. Pero ang salitaan nitong dalawa, magsusuka yung isa naman papatay naman ng senador para na manalo. Mga tarantado naman pala kayo. Kami araw-araw namin binabaka mga seryoso, mga problema na minsan ikinamamatay pa namin, minsan ikakumanlorish na aming mga anak. Yung pinag-uusapan suka at pagpatay. Mga walang hiya kayo. Diba? Sa akin walang hiya yung Dodi. Kasi doon mo makikita na itong mga to ay hindi karapat-dapat iboto. Parang sinasabi nyo, kayong dalawang mga bahagi ng dalawang malalaking partido niyan, sinasabi nyo na dapat paniwalaan kayo sa kalokohan yung ganyan. Yan naman pinalalabas nyo sa taong bayan na makikilala kayo sa pamamagitan ng mga pinagsasabi nyong ganyan. Kahit laban sa kalaban nyo. Ano ba? Diba? Mga sabi ni Richard, may mga mas mahalagang bagay. Para bang kailangan ba kayong mag-isip ng mga mas mahalagang bagay sa buhay ng mga Pilipino? Mga buisit kayo? Pati Dodi, Diba? ang sinasabi kasi nila, baka naman nagganyan lang si Duterte para ma-headline. Kasi para siya pag-usapan. Naintindihan ko yun. PR ako dati. Di ba? PR ako naintindihan ko yan. Journalista ka, naintindihan mo yan. Di ba? Para makuha niya yung headline, hager. Pero di ba may limitasyon yun? Hindi basta-basta ka magbabanta laban sa buhay ng tao. Tama. Para maging headline. Dapat maging responsable ka. Kasi, sino ba nakakababasa niya? Sino nakakakinig? Mga bata po, Mr. Former President Rodrigo Roa Duterte. Bata yan, pumupunta sa YouTube yan, mapapanood, at ikaw, dati kang presidente, maririnig nila mula sa bunganga mo na napakabastos, anong mapapakinggan nila? Papatay ka. Tsaka siguro kayo, Presidente, dating Pangulong Duterte, lalong mahirap po talaga pag tumatanda ng paurong Alam naman natin ng buong bayan na may batas po dyan laban dyan sa kanyang mga lengguwahe. Kamukha sinasabi ni Richard, naririnig pa ng mga bata yan. May batas po dyan, may restriction po dyan, legal at saka ethical ng mga ordinansa. Dapat sinusunod nyo. Dahil kayo dati po ang naging presidente ng Pilipinas sa ito. Nasadlak naman ngayon dyan sa mga pagpapatay nyo na napapatunayan ng International Criminal Court of Justice. Ayan. Dapat kilibutan po kayo, Mr. President. Former pala. Nabuhay pa. Hindi, siguro Dodi, 80 years old, panalangin na lang natin ang ating Pangulo. Dahil sa totoo, sa malaot madali, siya ipupunta naman doon sa kinapupuntahan din natin lahat Di ba? Pero ayoko siya makasama doon sa pupuntahan ko. Hindi, iba yung pupuntahan mo. Pupuntahan natin, maayos-ayos siya, kasama alam na niya natin siya pupunta. Kasama ko yung Diyos na naglikha sa akin. Alam na niya kung saan siya pupunta. Alam mo bakit ko nalaman? Paano mo alam na? Alam niya na, pupunta siya doon. Natatandaan mo yung Senate investigation nila, magkaharap sila ni Risa Ontiveros. Ano nga sabi ni Senator? Ganun niya si Senator Risa. Ano sabi niya kay Risa? Ayoko pumunta, di ko matandaan. Senior monitor. Sabi ni dati Presidente Rodrigo Roa Duterte, pupunta na tayo sa impyerno. Ba't dinamay niyo sa Senator Risa nga pala? Tapos sabi ni Risa, hindi pa ako handa pumunta ng impyerno. At ayoko pumunta ng impyerno. So alam na ni Duterte kung saan siya pupulutin. Kung saan siya. At alam na rin ni Vice Presidente Sara Duterte kung saan siya pupunta.
Sa kasama niya, tatay niya. Oh, kasi sabi niya, di ba, I will drag you all to hell. Oo, ibig sinabi sabihin, niya rin. drag you all, drag. Oo. Drag eh. Siyempre siya kasama siya. Ibig sabihin, nandun na siya sa impyerno, dinadrag ka. Dinadrag niya. Oo, diba? Ay nako, kami po ay nakakatuwaan lang dito ni Dodi. Pero sa totoo lang, kami bilang mga ordinaryong Pilipino, kami po ay medyo nasusuka dito sa mga ganitong lingwahe. At gayon din po yung kay Bongbong. Siyempre, paparatangan mo namang bumibili ng suka yung yung kabilang bakit partido. hindi rin ba parang bumibili ng suka yung mga kandidato mo, Mr. President? Sabi mo walang pumatay dyan. Pero alam natin na isa pero dyan. ako sinasabi niya para bibili lang ng suka, mga walang alam yon. Batay nga doon sa record naman ng mga kapanalig niya sa partido niya, diba, mas marami naman talagang naggawang kahit paano maayos para sa bayan. Sila Senator Tito Soto, sila Ping Lacson, ilang taon ng Senator Silito Lapid? Ilang taon ng Senator Silito Lapid? Mga kababayan, meron mo ba kayong nakita o alam na maski isang batas man lang yan na nakabuti sa atin na ginawa niyan? Wala. Si Ping, hindi ba nabdungisan ng kamay niya ng kurotong pero baliling? Si Ping Lacson saka si Senator Soto, hindi ba may mga, di ko maano. Hindi, si Senator Soto, wala akong problema dyan kasi talagang may ginawa yan. At masipag yan talaga sa Senado. Pero si Camille, ano nagawa ni Camille? Hindi, pero wala pa sa Senado. Pero maganda si Camille. As congressman, diba, may mga... Pag pinabili mo ng suka si Camille, ibang suka ang bibili nun. Imported yun. Imported, vinaigrette. Galing ng Beijing. Diba? Hindi, Italian yung vinaigrette. Italian ba yung suka? Diba? Oo nga pala. So, how are you, Senator Camille? Ayan. Si kami Camille, mahilig din kami sa Italian ni Richard. Kaibigan ko yan, maganda yan. Sana boto nila. Kaya lang ang problema, boboto nila, may bilyar pa doon. Si Mark. Ano bang ginagawa ni Mark doon? Di 2 bilyar na naman. Tapos si Erwin, kaibigan natin yan. Pero Erwin Tulfo. Hinahanap ka ng US State Department. Dahil nandaya ka daw ng sabi ng State Department, ayan. Nandaya ka raw ng visa mo. Sa visa Kaya mo. problema dyan, kung maging senador ka, paano na lang yan? State Department yan, Erwin. Baka sabihin mo naman, iniipit ka lang ng Amerika. Confirm yan. Baka may mangyari ng magmula ngayon hanggang Hulyo, hindi mo alam. Diba? Parang nagbabanta. Wala, di ako nagbabanta. Sinasabi ko lang kung ano yung nalalam. Baka ma-disqualify pa siya. Kung ako sa kanya, makipag-usap na siya. Makipaglagayan, makipag-usap. Si Aimee, ikaw kumakandidato, pababa ka ng pababa sa survey. Ang sabi, mukhang nahihiwagaan sa mga tao. Kanino ka ba? Kay Duterte ka ba? Kay Bongbong? Pero kung ako kay Aimee, doon na lang sa gitna. Sa totoo. Kasi nandun ang makaramihan ng mga tao na sa gitna. Bakit kaya si Aimee hindi naisip ang tunay na paninindigan sa buhay ay malaki din ang bagay ng ganung paninindigan sa politika? Tama naman. Kasi may kinalaman siyempre Richard dyan sa pamilya niya. Hindi ba? So hindi niya maiwanan yung kapatid niya dahil nga dyan sa physical ba yan? O basta sa physical bonding o sa pangalan ng pamilya. Magkaugnay sila. Diretso siyempre. Di ba? Pero di ba kung talaga may prinsipyo ka sa iyong pagtakbo sa politika, sa iyong paghangad na mas mataas sa pananatili mo dyan sa Senado at sa paghangad mo siguro sa darating na panahon na mas mataas sa posisyon, ay maging gimit na ka. Tapos sabi ni Richard, gimit na ka na lang. Kamukha ni Senator Gringo, di ba? For the first time nga, nakananalo na Senate seat ang isang independent candidate. Talagang independent siya. At hanggang ngayon independent siya. So malaking bagay po yan. Kadalaga nasa gitna ka na nagbabangga ang haligi, hindi lang bato Sa mga susunod, umalis ka diyan sa gitna, pumunta ka na dun sa lugar na talagang independent ka o neutral. Na wag diyan sa mga susunod po na STL, magkakaroon tayo ng mga interview dito, mga panayam doon sa mga senatoriable na yan, para makita natin sino lang yung binibili ng suka at sino naman yung kaya magpapaboto dahil may sasagiping vice-presidente. Yan po sa mga susunod na edisyon ng STL. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Maraming salamat po.